Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na VP Sara Duterte, bumwelta na. Pres Marcos nagpanik, tanggalin sa pwesto, ebidensya nilabas Duterte. Nako, yan mga kabayan, nagsisimula na nga ang mga Duterte. Sinimulan na ni VP Sara. Dito sa kanyang pahayag talagang nataranta ang mga kalaban at yung mga alipores niya ay tumahol. Eto na nga, kung dati nga po ay hindi natin naririnig si VP Sara na tumataliwas or something na nagko-komento about dito sa ating presidente, di ba? Hindi nga siya nagko-comment about sa mga ginagawa, di ba? Pero ngayon po mga kababayan, eto, magugulat po kayong lahat dito sa ambush interview kay VP Sara. Nako. Kaya pala si Katunying ay biglang tumahol dahil pala dito sa balitang ito. So eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Mga kabibig, grabe ang pasabog ni VP Sara Duterte sa araw na ito. Tama nga ang ating mga kuro-kuro opinion na after ni VP Sara Duterte nag-resign as DepEd Secretary, nag-resign sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na unang pasabog ng mga Duterte. Naku, nataranta na ang mga kalaban nila. Parang hindi nila malalaman ba, hindi nila in-expect na ito yung unang pasabog ng mga Duterte. Naku, kabibig. At dahil dito, ang siste ngayon, yung pagtakbo ng mga Duterte, ang pagkakaabalahan ng mga Marcos at Dilaw, ang kanilang aatupagin para, anong gagawin nila? Gagawin nila lahat para mapasama sa publiko ang mga Duterte. Nako, nagusto ko yan, bongga yan. Di na Tsaka yan na nga mga kababayan, sinimulan na nga po ni Katunying, di ba? Binira agad ni Katunying yung plano pa nga lang yan, Plano pa lang pong tumakbo, sa Senado ng mga Duterte. Pero binira agad ni Katunying. Akala mo naman kung iisipin mo talaga, tama talaga si Katunying, di ba? Kasi biruin mo, magkakapatid, ama, tatakbo sa Senado. Tama talaga si Katunying kung diba, titingnan mo ngayon at pakikinggan mo siya. Pero mga kababayan, wala naman pong batas na nagbabawal. Kasi tingnan nyo Villar, dalawang Villar, mag-ina, magkapatid, Estrada, nandyan rin. Sino pa ba? Cayetano, nandyan rin so anong gustong ipalabas dito ni Katunying? Pag Duterte, bawal lang magkapatid, mag-ama, tumakbo sa Senado? Or talagang kinakabahan lang? Or natataranta na ang kampo ninyo dahil dito sa pasabog ni VP Sara Duterte? Umpisa pa lang po yan mga kababayan. Unang arangkada ni VP Sara Duterte. Nako, marami pang susunod dyan mga karibin natin. Makatulog si Tamba. Sa pagtulog ni Tamba, mananaginip siyang talunan. Nako, kabibig. Hindi ako boboto kay Dr. Never noon, binoto ko siya ngayon. Hindi kami boboto, wala kaming pakialam sa'yo, Sharon, too much. Merlita Bongabong, hello, salamat sa panunood po. Good PM po sa ating lahat. Kaya nga, ito na ang mga pulahan magsanib puwesa, di ba? Sabi nila, there's a tendency na magsasanib puwersa ang pula at dilaw. Magsasanib puwersa ang pula at dilaw. Bakit? Naramdaman nila una pa lang pag-upo ni Bongbong Marcos, nakalaya na si Lela de Lima. Di ba? At ngayon ay lahat ng kaso ni Lela de Lima. Libre na si Lela de Lima. Naku po mga kabibig. Paano na yan kabibig? Na talagang kompletos recados na talaga ang mga Duterte. O, kahit pa magsanim sa taluyan, no to
talo yan, no? Dito sumanda kayo pagbaste ang Pangulo nako. Ramdam ko ha. Bakit sumasali itong si Baste sa Maisog Rally? Bakit pag si Baste na ang magsalita sa Maisog Rally ay para nating naalala kung gaano kagaling si Pangulong Duterte? 'Di ba mga kabibig? Hindi nyo lang iyon naramdaman, pero ramdam ko no na meron silang plano. Kasi nakikita nila pinagbigyan nila si Marcos. Akala nila ang Vice Presidente si Sara ay pwede niyang kausapin si Bongbong Marcos sa mga nasimulan ng kanyang tatay Digong para i-continue ni Marcos. Pero biglang nag-iba ang landas ni Marcos. Patungo sana sa Uniteam, napunta sa Uningag. Uniteam sana, ngayon Uningag. Kaya itong mga Duterte. So yan mga kababayan, talagang takot. Ito, opinion lang natin to takot at natataranta na ito ngayong kalaban ng mga Duterte. Yung anunsyo ni VP Sara kung sana magkatotoo yan kasi plano pa lang naman O sana po talaga tumakbo sila. Para naman hindi may tao naman natututok doon sa Senado. I mean, tao ng taong bayan. Kasi yung ibang politiko dyan, di ba, binoto ng taong bayan, parang hindi naman nagsisilbi sa taong bayan. Parang may mga personal na interest bawat isa sa kanila doon Unlike yung mga Duterte, kasi nakikita naman ng taong bayan, na talagang para sa tao ang kanilang ginagawa. Diba? Anong masasabi nyo dyan mga karibin natin? Baka lang. Pag naupo ang mga Duterte sa Senado, baka magkaroon po ng chance ng, di ba? Na masisibak itong mga ito. Magkasisibak, di ba? Or walisin lahat ng mga korap sa gobyerno. Kasi yun naman talaga ang plataforma ni Tatay Digong kahit nung presidente siya, di ba? Kahit ang pinakamataas, sibakin na rin, di ba? Para talagang malinis ang Pilipinas. Sabi lang, it's time na. Pinagbigyan na namin yan, pero parang lumiko ng landas. Kahit nga vangag na vangag yan, sinabihan na tayo ni Pangulong Duterte nga vangag na vangag, pero pinagpatuloy pa rin. Di ba mga kabibig? Gusto nyo malaman kung gaano kalaki itong breaking news na pinagpasabog ni VP Sara Duterte at pinag-uusapan ito sa iba't ibang mga iskinita. Sa iba't ibang eskinita, pinag-usapan ito. Sa mga marites tungkol sa politics, pinag-usapan ito. Sa mga congressman, parang nanginginig na sila. Paano na lang kung si Baste ang mananalo sa 2028 election? Goodbye ang ating mga maliligayang araw. Paano lang kung uupo si Duterte, ang dalawang Duterte, ang tatlong Duterte sa pagkasinado? Paano na lang ito Pakinggan natin ang interview ni VP Sara Duterte sa pagbibigay na isang malaking pasabog. Nandam ko talaga, sabi nga ninyo di ba sabi ninyo, maghintay-hintay lang tayo kabibig. Kasi meron yang pasabog sila nang makaalis si Sara sa tanikala ni Bongbong Marcos. Meron talaga yung ipapasabog, isang malaking pasabog na kung saan ay masyasyak lahat. Eto na, una pa lang yan una pa lang yan. Pero nataranta na ang kabilang iskinita. Ito ang tanong ko. Pabor ba kayo na tatakbo ang mga Duterte sa Senado ngayong 2025? So yan mga kabayan, tinatanong po tayo kung pabor daw po tayo kung sa pagtakbo, kung magkakaroon ng tatlong senador na Duterte dyan sa Senado. Di ba? Ako mga kabayan, pabor na pabor po yan sa atin. Masyado na pong kontrolado ang gobyerno. Kailangan po natin ng sasabotahe. Hindi po sasabotahe na bad side, di ba? Sasabotahe na magkaroon naman ng katarungan. At magkaroon po ng hustisya, di ba? Sa lahat, hindi lang po para sa kanila. Kasi parang ngayon, tama po yung sinasabi nila na meron silent martial law. Yan yung nangyayari po sa ating bansa ngayon. So kapag naupo po ang tatlong Duterte plus VP Sara, di medyo lalakas na, di ba? Hindi na po nila makokontrol kasi numbers game yan kahit anong sabihin natin dito, di ba? Ang politika,
Pagdating po sa Senado at Kongreso, o pagdating po sa pagpapasya, numbers game. The more na marami ka pong kaalyado, the more na pwede nyo pong manipulatin, no? Ay, i-manipulate. I-manipulate yung mga gusto ninyong mangyari. Diba? Kaya tama lang po na magkaroon tayo ng tao. Tao ng taong bayan dyan sa Senado. Hindi puro tao ng mga iilang politiko. Comment below. Pabor ba kayo na ang mga Duterte ay tatakbo sa Senado sa 2025? Akala kasi nila na ubos na ang mga Duterte, ubos na ang mga DDS. Sinasabi nila, DD shit daw. Yeah, DD shit daw. Ubos na daw sila. Marami daw ang mga loyalista ngayon. Kaya kahit gaano pa kataas ng pangarap ng mga Duterte, hindi yan mananalo. Sabi na, ay yung si Digong. Mga kabayan, mas marami po ngayon yung tinatawag nilang keyboard warriors, no? Magagaling at matatapang lang sa pag-type ng mga comment. Parang hindi naman nila ina-analyze yung kino-comment nila. Basta parang scripted nga yung mga comment di ba? Pag magpo-post ka, bigla na lang may magko-comment patungkol sa West Philippine Sea, mga pro-China. Iba naman yung topic natin. Bakit kaya nag-ano sa West Philippine Sea? Talagang gusto lang talaga nila magpapansin, no? Dyan sa West Philippine Sea. Akala naman nila kung tama sila. Akala naman nila yun talaga yung gusto ng taong bayan na makipaggera. Ito mga keyboard warriors, mga kabayan, dapat ano ba? Ano bang dapat gawin dito sa kanila? Sayaan na lang natin, mga karibin natin. Importante sa puso at isipan ng taong bayan na hindi at ayaw natin, no? Na makipaggera sa kanino man. Pero kung ano nila, gusto talaga nilang ipupursue, no? Yung gera, tama po yung sinabi ng kaibigan ko last time. Kung gustong-gusto talaga ninyong makipaggera, ito mga presidente at mga politiko ang dapat makipaggera dyan sa harap ng taong bayan. At kung sino man ang mananalo, yun na lang. Maging alipin. Kung maging alipin talaga tayo ng China ito. For example na lang, hindi natin malaman. Baka magaling din kumarate ang mga ang mga ito. Di ba? China pa naman, di ba? Lumilipad-lipad yan sa mga pelikula. Magagaling din sa karate. Kaya kung yung mga presidente na lang, yung mga bansa na nag-aaway-away ang harapan, no? Sa isang cage, di ba? Ikahon natin silang lahat, no? Yung mga presidente. Edi sila lang ang nasaktan. Kung sino ang manalo, edi wala tayong magagawa. Huwag lang idamay ang taong bayan. Ganun na lang sana, di ba? Kayo na lang ang mag-away-away. Mga presidente at mga politiko. Sa harap ng taong bayan kayo mismo. Nandito yung mga Pilipino, nandito yung mga Chinese. Mag-cheer lang kami para sa inyo. Yan lang po ang magagawa namin. No? Mag-cheer lang kami kasi ayaw naman namin ng gera. Bakit nyo kami pipilitin bakit nyo pipilitin yung mga Pilipino na talagang makipaggera dyan? Kung sa pang-araw-araw nga lang nating ikabubuhay, hirap na po tayo. Diyan pa kaya sa pakikipag-tunggali. Gera po yan. Pag sinabi po nating gera, may bagugurgur talaga. Diba? Like, kung sinabi ni Pierre Ardi na gera kontra droga. Diba? May mga nagurgur. Kasi gera nga Iba palang ano natin ngayon, iba pala yung programa ngayon. Eto, naisip ko lang bigla, mga kababayan. Kung yung dating administrasyon ay may programang War on Drugs. Yung administrasyon naman yun, meron din programa na War on China, mga kababayan. Nako po. Marami pong nagsasabi at hindi po ako yun. Na wala talaga tayong kalaban-laban dyan. Kaya mag-usap na lang kayo. Diyos por santo. Mag-usap, makipag-usap. Magaling naman kayo magsalita. Magaling naman kayo mag-speech. Makukuha nyo yan sa magandang usapan. Huwag na kayong mag-gera-gera pa. Hirap na po ang taong ba.
Nako, tinatawanan na lang natin yung problema natin araw-araw. Oh, kasi hindi naman talaga yan eh. Ang problema natin. Well, anyway, mga kababayan, kung hindi man nila napansin yun, at least, may nagsasabi na ito ang problema natin at hindi po yan. Diba? Well, anyway, ano man po ang inyong komento, sabi nga kanina, yan naman po ang inyong komento patungkol po sa video ito. I-comment na lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ng inyong reaksyon, opinion, or kritisismo kung meron man po, no? Alright, maraming salamat po.